Wow, ang saya. Isang barangay na labada? Puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Kala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max sa alaga, max protektado. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa food supplement, mapanuri ako. Kaya dito ako sa subok ng MX3 capsule. Ito'y may alpha, beta at gamma mangosteen. Para sa akin, sigurado ako sa MX3 capsule. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Father Lito Jimenez, 4:08. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! See the curtains hanging in the window in the evening on a Friday night. Little light is shining through the window, lets me know everything's alright. Summer breeze makes me feel fine. Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Dea Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Huwebes, 21 ng buwan ng Mayo. Sa ating mga headlines, mga paliparan at bantalan sa buong bansa. Bantay, sarado para hindi makapuslit si Senator Bato de la Rosa. Senator Bato de la Rosa idineklara bilang pugante sa batas. PNP at NBI inatasang siya'y arestuhin ayon kay DOJ Secretary Vida. Buong pwersa ng 200,000 pulis handang arestuhin si Senator Bato de la Rosa ayon naman kay DILG Secretary John Vic Remulla. Mga kongresistang bumoto ng pabor sa impeachment kay VP Sara inakusahang nasuhulan ng 200 milyong piso ayon kay Senator Amy Marcos.
See the curtains hanging At hindi lang yan, in the evening on a Friday night. no election sa taong 2028. Little light is shining through the window. Binabalak ng administrasyon ayon sa Presidential Sister Senator Amy Marcos. Summer breeze makes me DPWH officials at contractors sa Davao Occidental inireklamo sa ombudsman sa 94 million peso ghost projects. Mahigit 8,000 gasolinahan brabrasuhin para sa 10 piso kada litrong fuel subsidy sa Mayo 28. Dalawang pulis na sangkot sa panunuhol ng missing sabongero sinibak sa pwesto. Samantala, SF-260 trainer jets ng Philippine Air Force grounded ngayon dahil sa plane crash sa Benguet. from the house next door. Sangley Point, Cavite, posibleng tamaan ng 46 degrees Celsius heat index. Iba pang lugar nasa danger level ayon sa Pag-asa. Paswerte naman nito. Summer breeze. Solong mananaya sa Bataan. Aba, najakpatan. Nakuha ang 115 million pesos jackpot prize sa Lotto Grand Draw. Dadaming kamag-anak niyan. Isa na ako doon, Lakay. At ngayon sa detalye ng ating mga balita, naka-alerto na ang mga airports at mga pantalan, maging ang maritime units ng pambansang pulisya sa posibleng pagpuslit sa bansa ni Senator Bato de la Rosa. Kaugnay sa kanyang arrest warrant mula sa International Criminal Court. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., pinababantayan niya ang lahat ng mga exit points maski na ang southern backdoor sa Mindanao. Feel the arms that reach. Nilino na general na naghintay pa sila sa kung ano ang desisyon ng Department of Justice kasunod ng pagbasura ng Supreme Court sa petition na temporary restraining order ng senador. Magugunitang May 11 ng isapubliko ng International Criminal Court ang warrant of arrest laban kay De La Rosa, kasabay naman ng kanyang paglitaw sa Senado. Samantala, naka-alerto ang Bureau of Immigration laban kay Senador Bato de la Rosa. Sabi sa DZRH News ni Immigration Spokesperson Dana Sandoval, wala sa record nilang lumabas ng bansa ang senador. Pero kung maispatan niya sa anumang paliparan o pantalan, agad nakikilos ang BI at makikipag-ugnayan sa kinaukulang ahensya ng gobyerno. Paliwanag ni Sandoval, subject pa rin si De La Rosa ng Immigration Lookout Bulletin Order na inisyu ng Department of Justice noong Mayo 14. Samantala, tahimik pa ang National Bureau of Investigation sa go signal ng Department of Justice na maaari nang ipatupad ang arrest warrant ng International Criminal Court laban kay De La Rosa. Samantala, pwede na ipatupad ng NBI at PNP ang arrest warrant ng International Criminal Court laban kay Senator Bato de la Rosa bilang co-perpetrator ng war on drugs ng Duterte administration. Ito naman ang kinumpirma ni Justice Secretary Frederick Vida. At ayon sa kanya, may tuturing ng pugante sa batas, fugitive from justice, ang senador at dapat harapin ang kanyang kaso sa ICC. Nagbabala din si Secretary Vida sa mga tumutulong o nagkakanlong kay Senator Bato na mananagot din sa batas, hindi lamang ng Pilipinas kundi maging sa batas ng ICC. Narito si Justice Secretary Frederick Vida. Yesterday, the Supreme Court did not issue a temporary restraining order. Neither was a status quo ante order was issued. But the main case is still pending with the Supreme Court. Fourth, the arrest warrant is enforceable. Based on all these four basic premises, I would like to confirm, one, that the Philippine law enforcement agencies, which would include the PNP, the National Bureau of Investigation, are now tasked to effect the arrest of Senator Bato de la Rosa.
Samantala nanindigan si Justice Secretary Frederick Vida na pugante sa batas si Senator Bato de la Rosa at dapat nitong harapin ang kaso sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Ito ang binigyan diin ng kalihim kasunod ng pagkumpirma niyang pwede nang arestuhin ng law enforcement agencies anumang oras o araw ang senador habang nasa Pilipinas ito at kahit hindi ito magtangkang umalis ng bansa. Giit pa ni Vida, obligasyon ng gobyerno na tulungan at makahanap ng hustisya ang umano'y mga biktima ng war on drugs na siyang ugat ng kaso ng mambabatas. Sa kabila nito, tiniyak ng kalihim na iginagalang pa rin ng pamahalaan at ng ICC ang karapatan ni Senator De La Rosa. Narito si DOJ Secretary Vida. Yesterday, the Supreme Court did not issue a temporary restraining order. Neither was a status quo ante order was issued. But the main case is still pending with the Supreme Court. For the arrest warrant is enforceable. Based on all these four basic premises, I would like to confirm, one, that the Philippine law enforcement agencies, which would include the PNP, the National Bureau of Investigation, are now tasked to effect the arrest of Senator Bato de la Rosa. Hindi fugitive from Justice si Senator Bato de la Rosa. Ito naman ang pahayag ni Senator Amy Marcos kaugnay na maparatang na itinatago o kaya ay pinagtatakpan nila ang senador. Ayon kay Senator Marcos, sa panayam ng damdaming bayan, na wala daw jurisdiction ang International Criminal Court sa bansa. Sabi pa ng senadora na may implement lamang ang arrest warrant kung merong local warrant batay na rin sa ating konstitusyon. Narito si Senator Amy Marcos. Kung hindi nasunod kay Presidente Duterte, sundan naman natin ang ating konstitusyon at ang ating mga batas. Ang proseso, pag foreign warrant, kailangan padala sa Pilipinas through Interpol. Ang katuwang ng Interpol ay yung Philippine Council on Transnational Crime. Ipadala sa PCTC. Yung PCTC dapat pupunta sa korte na Pilipino at kumuha ng lokal na warrant. Hindi sakop ng ICC ang Pilipino. Kailangan makisuyo sila dito sa lokal. Hindi na nga tayo member dyan sa ICC. Samantala, wala nang dahilan upang maantala o hindi ipatupad ang warrant of arrest laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ito ang paniniwala ng isang legal expert matapos tanggihan ng Korte Suprema ang hiling na temporary restraining order laban sa warrant of arrest ng International Criminal Court laban sa mambabatas. Sa panayam ng programang 2x2, iginiit ni Attorney Domingo Cayosa, dating Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines, na bago pa ibaba ng High Court ang desisyon ay may basehan na ang estado na ipatupad ang ICC arrest order. Ayon kay Cayosa, dahil sa pinakabagong ruling ng Supreme Court, in-affirm lamang nito ang valid ground sa pagsisilbi ng ICC warrant. Pakinggan natin ang kanyang paliwanag. Kahit bago nag-issue ng decision na yan o resolution na yan, ay pwede naman sapagkat the government in the conduct of its official function presume regular yun. So kung walang TRO, tuloy lang dapat ang pag-enforce. So ngayon, mas malinaw na kasi mismo na ho ang Supreme Court ang nagsabi na hindi nila pagbibigyan yung hiling ng kampo ni Senator De La Rosa na patigilin yung pag-enforce ng warrant of arrest. Welcome naman sa Office of the Solicitor General ang desisyon ng Supreme Court na ibasura ang hinihiling na temporary restraining order ni Senator Bato de la Rosa kaugnay ng ICC arrest warrant. Ayon sa OSG, patunay ito na walang nakitang sapat na batayan para pigilin ang implementasyon ng pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Sabi pa ng OSG na nabigo ang senador na patunayan ang agarang panganib o malino na paglabag sa kanyang makarapatan na magiging dahilan para maglabas ng TRO ang Supreme Court.
Samantala, heightened alert pa rin ang National Capital Region Police Office sa labas ng Senado kasunod ng putukan at kabi-kabilang kilos protesta. Sabi sa DZRH News ni NCRPO Director Major General Anthony Aberin, may mahigit 100 pulis sa paligid ng mataas na kapulungan ngayong umaga. Pero daragdagan niya ito ng 150 mamayang hapon para tiyakin ang seguridad sa lugar. Nakahandaan niya ang hanay na tumugon sa mga posible pang pagkilos, lalo ngayong ibinasura ng Korte Suprema ang hirit na temporary restraining order ni Senator Bato de la Rosa. Bilin ng direktor sa kanyang mga tauhan, maximum tolerance pa rin ang ipatupad upang maiwasan ang anumang tensyon. Samantala, implied recognition o maituturing na pagkilala ng Supreme Court sa warrant ng International Criminal Court ang hindi pagpapalabas ng temporary restraining order. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni dating Integrated Bar of the Philippines President Attorney Domingo Cayosa na agad-agad maglalabas ng TRO ang Supreme Court kung sa tingin nila ay hindi valid ang arrest warrant mula sa ICC. Bagamat hindi pa man na ilalabas ang kabuang edisyon ng Supreme Court, ay kumpiyansa siyang napag-usapan na ito at napagdiskusyonan na. Narito si Attorney Cayosa. Kaya nga hindi nag-issue ng TRO kasi that's the premise dun sa hindi pag-issue ng TRO. Kasi kung hindi kinikilala ng Supreme Court yung ICC jurisdiction o yung warrant of arrest, di nag-TRO na sana sila. Naglabas ka agad. Meron agad. na ho kasi silang mga naunang desisyon na kinikilala naman yung ICC. continuing jurisdiction ng ICC at yung residual obligation ng gobyerno natin na makipag-cooperate sa ICC. Samantala, bumuelta ang pambansang pulisya sa akusasyon ni suspended Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska na spliced ang mga inilabas nitong CCTV footage ng Senado. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., direkta sa source ang mga hawak nilang footage na may kaakibat pang timestamp. Sa kabila nito, sinabi ni Nartates na nananatili silang bukas sa mga independent expert validation at technical review. Ito ay para mapreserba ang tiwala ng publiko sa kanilang hanay sa gitna ng investigasyon sa shooting incident sa Senado. Kung meron mga dapat na magpaliwanag at dapat maimbestigahan sa nangyaring putukan ng nakalipas na linggo sa Senado ay wala iba kundi si Suspended Chief OSAA General Mau Aplaska. Ito naman ang paniniwala ni Senator Erwin Tulfo. Kasunod ng kahilingan na imbestigahan ng Senado ang nangyaring putukan. Ayon kay Senator Tulfo, si General Aplaska ang ground commander. Kahit siya ang pinagmulan ng lahat ng mga reports. Kapag mag-convene ang Committee of the Whole na mag-iimbestiga sa nasabing shooting incident, na dahilan na kung bakit nag-iyak pa si Senator Pia Cayetano, naniniwala si Tulfo na lalabas ang totoo kung ang nangyari ay ang Senate was under attack ang nangyari o attack me ang nangyari. Samantala, ibinulgar ni Senator Amy Marcos na may nilulutong no election at 3-year term extension ang kasalukuyang administrasyon. Sa panayam sa programang Damdaming Bayan, sinabi ni Senator Amy na ito ay sa pamamagitan ng Constituent CONAS Assembly pagpapalit ng konstitusyon. Ito anyay panabla sakaling hindi lumusot ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, gayon din ang pagtaas sa 50 years old na age requirement para maging kandidato sa pagkapangulo. Narito si Senator Amy. Kung hindi daw lulusot yung impeachment